Tila walang sinasantong personalidad ang ilang umano'y scammer. Biniktima pati mga artistang sina Mikey Quintos at Paul Salas at 7 iba pa. 8 milyong piso ang natakay. Grabe naman 8 milyon na wala lang parang bula, napakalaking halaga nito. Wala talagang pinipili ang mga scammer, maging sino man pwede nila mabiktima. Mapa-artista or normal na tao, sa panahon ngayon napakarami na talaga na i-scam dahil kulang sa kaalaman pagdating sa financial. Kaya narito ang 5 tips kaibigan para hindi tayo mi-scam. Tip number 1 kaibigan, huwag padalos-dalos mag-invest. Ibig sabihin kaibigan huwag kang gagawa ng isang desisyon or bagay na hindi mo pinag-iisipan mabuti. Para hindi mo pagsisihan habang buhay, kaya payo ko sa'yo maging maingat sa pag-invest. Pahalagahan mo yung perang pinaghirapan mo, dahil ang pera hindi napupulot kung saan-saan lamang. Tip number 2, alamin mo ang background ng investment company na nais mong pasukan. Upang ito ang magbibigay sa'yo ng idea na kung tatagal ba ang company na ito or worth it ba mag-invest dito. Dodoblehin ang pera sa loob lang ng 2 linggo. Yan apang ako ng mainireklamo ng flood. Hay nako, ang dami pa din talagang Filipino na nasisilaw sa mga mabilisang kitaan at malaking income sa maikling panahon. Kaya narito ang tip number 3 na huwag agad magtitiwala. Alam mo kaibigan, payo ko sa'yo huwag maglabas ng capital or pera sa mga investment na nangangako ng low risk, high reward or double your money sa maikling panahon kahit kaibigan, kakilala at kahit kapamilya mo pa yan na nag-o-offer ng ganitong investment. Huwag kang maniwala agad para hindi mawala ang perang iyong pinaghirapan. Rehistrado sa SEC o Securities and Exchange Commission ang Cronos Holdings Corporations. Batay sa Certificate of Incorporation ng kumpanya na nakuha namin mula sa company na Mikey, nakasaad na hindi maaaring tumanggap ang kumpanya ng investment nang walang secondary license mula sa komisyon. Pinuntahan namin ang... Naku po, yan ang hirap sa iba na inganyo lang nag-invest agad dahil malaki ang kitaan na hindi man lang inaalam kung complete registered ang isang company. Kaya narito ang tip number 4, choose the credited company. Alam mo kaibigan, ang payo ko sa'yo kung papasok ka sa mga investment dapat mong gawin ay check the legalities of the company na kung rehistrado ba ito sa SEC or Securities and Exchange Commission, or if nagsusulisit or tumatanggap ng mga investor dapat meron silang secondary license na naglalayo na pwede sila tumaggap ng mga investment. Siguro yung lesson na natutunan ko is pag masyadong pag too good to be true. Pag-isipan ng investments, huwag masyadong go agad. Tama, kika nga sabi ni Mikey Santos at Paul Salas, na walang good to be true na dapat kapag nais mong subukan ang mundo ng investment ay pinag-iisipan muna mabuti, huwag basta-basta mag-i-invest. Kaya narito ang last tips ko sa'yo kaibigan para maiwasan mo ang ma-scam. Tip number 5, knowledge is the key. Siyempre mahalaga ang knowledge sa investment dahil ang kaalaman ay magbibigay sa iyo ng best result, kaya payo ko sa iyo kaibigan bago mo simulan ang pag-invest ng pera, mabuting intindihin mo muna kung bakit mo ito nais gawin. Dapat malinaw muna sa sarili mo kung ikaw ba ay handa na maglaan ng oras at pag-aaral dito o dahil gusto mo lang. Tulad ng isang negosyo, ang pag-i-invest ng pera ay kinakailangan rin na pag-isipan ng maigi. Ano ang layunin mo kaya gusto mag-invest? Sa palagay mo ba kung mag-i-invest ka ay matutupad mo yung mga layunin mo? Ano ba ang pinag-iipunan mo? Para sa bahay, bagong sasakyan, para sa pamilya ba o para makapagsimula ng pamilya? Mahalaga na isulat mo muna kung ano ba ang mga gusto mong makamit at gaano katagal mo ito nakikita na mangyayari. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ka ng malinaw na pananaw sa kung ano ang tamang investment plan na naaayon sa mga nais mo. Bago ka pumasok sa mundo ng investment ay mabuti na mayroon kang matatag na emergency fund. Ito ay savings mo na nakatabi at mabilis makuha kung sakali na kailangan mo ito. Lahat ng investments, kahit sa stocks, mutual funds, o real estate, ay may kaakibat na peligro kaya mas mabuti na dapat handa ka kung paano malalampasan ang pagsubok na ito. Sa totoo lang, maraming dahilan kung bakit hindi nag-i-invest ang mga Pilipino. Isa na dito ay ang pagiging ninipin at maling pananaw. Tandaan na hindi isang gabi ang pagiging maunlad pagdating sa pag-i-invest at kinakailangan ng mahabang pasensya ang sinuman na papasok sa negosyo na ito. Ngayon, kailan ba ang tamang panahon para simulan ang pag-i-invest? Siguraduhin na ikaw ay may sapat na kaalaman sa nais mong pasukin na investment plan bago ka magsimula.
Kaya kaibigan, para hindi ka may scam, dapat sundin mo lang ang 5 tips ko sa'yo na huwag padalos-dalos mag-invest. Then alamin mo muna ang background ng investment company na nais mo subukan. Especially dapat huwag agad-agad magtitiwala at mas mabuti ay choose the credited company. Syempre para hindi ka na may scam ay dapat meron kang knowledge. Hika nga, knowledge is the key para hindi basta-basta tayo may scam. Thank you for watching kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe now sa aking YouTube account at para updated sa ilalabas kong video, follow my Facebook page at TikTok account. Hanggang sa muli kaibigan, follow for more.